There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kakapasko pa lang pero trahedya na ang sinapit ng isang bus pasorsogon nang mahulog ito sa bangin sa Camarines Sur. 4 sa 25 pasahero ang nasawi. Nagtamo naman ng matinding sugat at wala pa ring malay ang isa sa mga nagsasalitang driver. Ayon sa pulisya, nakatulog umano ang driver ng bus. Pero sabi ng ilang pasahero, may iniindang sakit ang driver kaya kinabig ng inspektor ang bus. Nakatutok si Rafi Tima. Literal na makapigil hininga ang dahan-dahang pagbaba ng mga rescuer sa isang bangin sa Del Gallego, Camarines Sur. Sa di kalayuan, may nakataob na pampasaherong bus na suportado lang ng mga puno sa baba. Kaya kalkulado ang bawat galaw ng mga rescuer para di tuloy ang bumagsak ang bus. Maya-maya pa, 2 labi ang magkasunod na nakuha, pero 2 iba pang bangkay ang naipit sa loob ng bus. Pahirapan ang pagpasok sa loob at pagkuha sa kanila, lalo't posibleng mga rescuer naman ang malagay sa peligro kung biglang dumausdos pababa ang bus. Matapos ang 10 oras, nailabas din lahat ng 4 na nasawi. Biyaheng sorsogon ng bus na may sakay na 25 pasahero nang dumaan sa Andaya Highway, pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Bisa namin sa interview is galing ito ng Quezon City sa Cubao, papunta ito ng Gubat Sorsogon. 4 po yung namatay, saka yung the rest po na 23 is not injured. Dinala namin sa Maria Elizar Hospital. Patuloy pa ang investigasyon, pero sa inisyal na impormasyon, lumalabas na nakatulog umano ang driver, kaya ito nawala ng kontrol sa pagmamaneho. Sa kayon po, ito talaga ang pinaka medyo tragic po itong incident. Pero sa kwento ng ilan sa mga nakaligtas na pasahero, nagising po ako bago uminda po yung driver na masakit yung tagaliran. Sabay po yung inspector po. Ginilid po yung bus. Nahulog po kami sa bangin. Parang na inatake yung driver. Tapos ngayon hindi na makontrol inano nung inspector. Inspector. Kinabig niya kasi nasa kaliwan side na siya eh. Tapos tinodo ng kabig dito sa pakanan. Opo. Kaya dumidiretso na kami sa bangin. nahulog ang bus at pumaligtad sa bangin na may lalim ng 26 hanggang 30 metro. Ilang pasahero ang naghanap ng paraan para makalabas at makahingi ng tulong. Sumanap po kami ng paraan para mabasag po yung windshield ng bus. Nakakuha po kami ng fire extinguisher para basagin po yung unahan ng bus. Pag-akit po namin, nakahanap po kami ng tindahan. Doon po kami humingi ng tulong. Sakto pong 1 kilometer na lang po yung police station. Ang ilan sa 21 pasaherong nasugatan, nakalabas na ng ospital. Ang isa naman sa 2 driver, malala ang tinamong sugat at wala pa ring malay. Inaalam din kung nagkaproblema ba sa makina ng bus bago ito ibinyahe. Nag-iimbestiga na rin ng LTFRB. Pinagpapaliwanag na rin ito ang kumpanya ng bus. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Isa pang trahedya bago magbagong taon, sumabog ang isang bahay sa Dagupan, Pangasinan na nag-iimbak at nagre-repack umano ng lumang paputok. Patay ang isang batang mamamasko at isang magpapagupit lang na napadaan sa bahay. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Mel, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng Dagupan City Police Office kaugnay sa pagsabog sa isang bahay na ikinasawi ng 2 katao dito sa Dagupan City. Patapos na lang ang araw ng Pasko nang gimbalin pa ng trahedyang Sitio Bukig, Barangay Bacayao Norte, Dagupan City mag-aalas 8 kagabi. Isang malakas na pagsabog ang dumagundong sa isang bahay. Lang may sumabog. Opo, malakas po. Kaya takbuhan na namin. Inisinip po namin yung mga kapatid ko, yung mga pamangkin ko po. Pero ikaw may mga sugat ka. Opo, Tinamaan kasi ng mga... Shrapnel, mga bato. Pagkatapos, tumambad ang pinsala at mga nasaktan. Kabilang sa 2 nasawi ang 7 taong gulang na babae. Nakukunin lang sana ang pamaskong regalo ng kanyang ninang malapit sa bahay na sumabog. Sa lakas ng pagsabog, nadaganan ng bata ng isang motorsiklo na agad ding nagliyab. Kasama niya noon ang ina at kapatid na nasugatan kaya nasa ospital.
Sugatan din ng ama ng biktima na nooy nakatambay naman sa harap ng kanilang bahay. Kasama siya doon sa sunog. Tapos yun na po yung may bigla na nga lang daw pong sumabog. Tapos hindi na siya nakalabas. Namatay rin ang 21 anyos na estudyanteng magpapagupit lang sa barbershop na katabi ng sumabog na bahay. Yung isa pong namatay sa Villaflor Hospital po siya tinakbo. Declared po siya doon as DOA. Samantalang po yung isa naman is declared DOA doon sa site po ng blasting incident po. 5 iba pang sugatan. Patuloy pang investigasyon pero sa inisyal na pagsisiyasat, lumabas na nagsisilbing imbakan ng paputok ang sumabog na bahay. Kalapit na mga paputok naman ay may nagluluto ng mangyaring insidente. Kasunod ng pagsabog ay nasunog ang bahay at nadamay ang ilang sasakyan sa lugar. Nasa kustodiya ng pulisya ang may-ari ng bahay. Sinisikap pa naming direktang makuha ang kanilang panig. Pero ayon sa PNP, inamin na nitong sa bahay sila nagre-repack ng mga ibinibentang paputok. Paliwanag umano nito sa pulisya, karamihan sa mga paputok sa imbakan ay mga old stock mula pa nung nakaraang taon, kaya't nire-repack na lang nila para maibenta ngayong taon. Wala siya sa bahay nang mangyari ang pagsabog. Una is yung violation ng RA 7183, yung pag-iimbak ng paputok kasi hindi naman siya authorized. Pangalawa is yung namatay na dalawa, so homicide. Tapos yung multiple injuries tsaka properties na damage. Mel, patuloy yung pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap ng Dagupan City Police Office sa mga residente dito sa Sitio Bukig para makuhanan sila ng statement na makatutulong sa investigasyon ng PNP. Samantala, nag-file na rin ng kaso yung mga kaanak ng 2 nasawi sa insidente ng pagsabog. At sa ngayon nga ay bantay sarado ng DCPO itong lugar at hindi muna pinapayagan ang pagdaan dito sa kalsada habang ongoing pang investigation ng Dagupan City Police Office. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Magbibitiw na sa ICI si Commissioner Rosana Fajardo sa pagtatapos ng taon. Dahil isa na lang ang matitirang miyembro ng ICI, ano kaya ang mangyayari sa investigasyon sa flood control scandal? Nakatutok si Joseph Moro. Flood control, Epektibo December 31, 2025, bibitiw na mula sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si Commissioner Rosana Fajardo. Sa isang pahayag, sabi ni Fajardo, tapos na raw ang kanyang trabaho sa komisyon. Nakapagbuo raw siya ng mga paraan para sa pangangalap ng mga ebidensya na nagbigay daan para sa mga rekomendasyon para pagbutihin ang pagbabudget at procurement kaugnay sa mga infrastructure projects. Naniniwala daw si Fajardo na lilipat na ang investigasyon at pag-uusig ng mga kaso sa Department of Justice o DOJ at Ombudsman na nasa mas maganda raw na posisyon para matiyak ang pananagot ng mga kontraktor at mga opisyal ng gobyerno. Ang ipinapanukalang mas permanente at mas makapangyarihang komisyon na kapalit ng ICI, ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICIAC at Independent People's Commission o IPC, ang mas epektibong makatutulong daw sa Ombudsman para may mapanagot. Sa pagbibitiw ni Fajardo, tanging ang chairman nito na si Justice Andres Reyes Jr. na lamang ang natitira sa 4 na orihinal na miyembro ng ICI na itinalaga ng Pangulo para imbestigahan ang mga maanumalyang infrastructure project nitong Setyembre. Nauna nang nagbitiw si dating DPWH Secretary Rogelio Singson noong December 4. September naman nagbitiw sa pwesto ang orihinal na Special Advisor ng Komisyon na si Baguio Mayor Benjamin Magalong. Sabi ni Reyes, natural daw ang pagbibitiw ni Fajardo dahil time-bound o may taning talaga ang mandato ng ICI para mangalap ng ebidensya, datos at maghain ng mga maaaring pagbabago. Ayon pa kay ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr., sa pagbibitiw sa pwesto ni Commissioner Fajardo, tututukan nila ang pagsasapinal ng mga hawak nila para maisumite na ito sa Ombudsman para mapalakas ang mga kasong isasampa nito sa korte. Tuloy pa rin daw ang pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya at magsusumite sila ng pinal na rekomendasyon. Kinilala ng Malacanang ang naging papel ni Fajardo sa ICI. Pero hindi pa raw tapos ang laban ng administrasyon laban sa korupsyon at patuloy pa rin daw ang pag-iimbestiga kasama ang ibang investigative bodies. Ang DOJ nagtitiwala na itutuloy pa rin ng ICI ang mandato nito pero bukas din daw ang DOJ sa pagbubuo ng mas permanenteng komisyon.
Pero para sa ilang mababatas tulad ng mamamayang Liberal Party's Representative Leila de Lima na author ng pagbubuo ng ICAIC sa pagbibitiw ni Fajardo, parang katapusan na rin daw ng ICI. Dapat daw kasi may ICAIC na. Si Senate President Tito Soto sinabing ang mga investigasyon daw tulad ng ginawa ng ICI ay makapagbibigay na ng sapat na findings para sa DOJ at Ombudsman para ipagpatuloy nito ang pagsasampa ng kaso laban sa mga guilty. Makatutulong daw ang panukalang batas na magtatatag sa IPC para sa mga susunod na investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nagmakal na ang ilang paputok pero tuloy pa rin ang dagsa ng mga mamimili sa Bukawi, Bulacan. Dahil karamihan sa kanila ay dayo mula po sa malalayong lugar, may paalala sa tamang pagbiyahe at pag-imbak ng mga paputok. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino! Emil, mga pailaw at paputok ang pakay ng mga taong nagsisipuntahan dito sa Bukawi, Bulacan, na kilala ring fireworks capital ng ating bansa. Galing pang Cavite si James at dumayo dito sa Bukawi, Bulacan para mamili ng paputok. Yung talagang tradition talaga ng pamilya ko namin na masaya yung salubong ng bagong taon. Since nung namulat kami sa bata pa, mahilig kami sa paputok. Si Erdi naman, dumayo pa mula Tarlac kung magkano ang kanyang gagastusin para sa isang bagay na literal na sinusunog, depende na raw ito sa kakayanin ng kanyang budget. Yung po mga kasama ko, 20K, ako po 5K. Depende sa budget. Opo, depende po sa budget. Ayon sa mga fireworks retailer dito, nagsimulang lumakas ang bentahan ng paputok kagabi at inaasang magpapatuloy pa hanggang bisperas ng bagong taon. Minsan merong mga 50, merong kagabi merong 40, ganun. Bawat isa yan. Medyo mataas ang bilihin talaga ngayon, pero sumusunod naman sila. Meron lang matawad. Dahil marami sa mga namimili sa Bukawi ay dayo at mula sa malalayong lugar, nagpapaalala ang mga retailer sa posibleng panganib kung mali ang pagbiyahe at pag-iimbak ng mga paputok at pailaw. Huwag lang po mababasa po talaga. Yun po yung pinaka-safety po natin. Huwag mababasa? Huwag mababasa. Umiinit po kasi yung pinaka-pulbura po. Okay. Pag nabasa. Nagkaka-cause po kasi ng biglang pagkaano po. Di baling nakulob siya, wag lang siya mabasa. Huwag lang po mababasa. Okay. Ang paalala naman ng Bureau of Fire Protection, sumunod sa tamang handling, storing at pagbawal ng anumang testing ng paputok sa lugar para iwas disgrasya. Sumunod din daw sa mga patakaran gaya ng pagkakaroon ng fire extinguisher at standby na imbakan ng tubig sa kada fireworks stall. Malayo doon sa mga posibleng pagmulan nga ng ignition, yung mga wire, yung fumes from the explosive powder, kasi nagko-convert pa rin into fumes yan ay talagang delikado yan. Kahit yung radiation from the sun, kung yung sobrang init, kaya nga ipinagbabawal yan na i-stock sa loob ng sasakyan. Good for transport lang talaga. Emil, 21 or 2021 at taong 2022 raw ang pinakamalakas na taon ng bentahan ng mga fireworks retailers dito sa Bukawi, Bulacan, sa kasaysayan na kanilang pagbebenta dito. No? Matatandaan natin na sa mga panahong iyon, bumabangon pa lang ang bansa mula sa matinding epekto ng COVID pandemic. Pero ngayong taon, sa kabila ng mga naranasang pagbaha, lindol at bagyo ng ating bansa, pati na yung mga iba pang issue na kinakaharap ng gobyerno, ay naasang malakas pa rin daw ang magiging bentahan hanggang bisperas ng bagong taon. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston. Tiklo sa Calawag sa Quezon ang magkasintahang nagpapatakbo umano ng isang cybersex din. Ilan sa mga nire-recruit ay mga menor de edad na lalaki. Nakatutok si Joan Veneracion. Sa isang kwarto sa sinalakay na umano'y cybersex den sa Calawag, Quezon, isang performer na nakasuot ng lingerie ang inabutan sa kama sa harap ng computer. Kabilang siya sa 4 na na-rescue ng PNP Anti-Cybercrime Group. During the raid, yung implementation ng ating warrant ay naaktuhan nila na merong online activities na ginagawa doon sa area. So positively, they are performing this online sexual exhibition. Kayo ay na-arresto namin sa kasong violation of Section 4
Arestado naman ang magkasintahang handler umano ng mga performer at siya rin umanong nagpapatakbo ng cybersex den. Mga dating performer din daw ang magkasintahan sa ibang cybersex den. Mayroon din silang handler before, but dahil hindi sila satisfied sa kanilang pasahod, nagkaroon din sila ng sariling online sex den. Kadalasan, mga batang lalaki umano ang talagang target i-recruit ng mga suspect. Nagkataon lang umanong walang minor de edad ang isagawa ang raid. Mga foreigner umano ang parokyano ng dalawa. Yung mga na-confiscate nung subject po ng mga. Sinampahan ng mga suspect ng reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Nasa kustodiya sila ng Calawag Municipal Police Station at sinusubukan pa naming makuhanan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Simula na bukas ang 9 na araw na long weekend para sa mga kawani ng gobyerno. Pero bago yan, long traffic muna ang tiniis ng mga nag-commute ngayong araw sa EDSA dahil sa nagpapatuloy na pag-aayos nito. Ang latest, live na tinututukan ni Ian Cruz. Ian! Vicky, pasensya talaga at dagdag na oras ang kailangan ng ating mga motorista, gayon na rin ng mga pasahero sa kanilang pagdaan dito sa kahabaan ng EDSA kung saan nga nagpapatuloy pa rin ang rehabilitasyon. Isang araw matapos magpasko, pasakit na daloy ng trapiko dahil sa rehabilitasyon ng EDSA ang sumalubong sa mga motorista. Sa southbound, simula na ang tukod paglagpas ng EDSA Boni. May build-up na ng sasakyan palapit sa Guadalupe Bridge. Maraming punto na talagang nagpo-full stop pa ang sasakyan. Tuloy-tuloy na yan hanggang sa tapat ng Rockwell kung saan nagiging dalawa na lang ang nadaraan ng lane. Abala naman ang mga heavy equipment at mga trabahador sa loob na nakabarikada ang 3 lanes ng EDSA sa pag-aaspalto. Sa tindi ng traffic, nasa kalahating oras ang Mandaluyong hanggang Buendia area sa Makati. Napaaray ang mga motorista. Traffic, inaayos yata yung diyan, nagkakaroon ng abala. Hindi, yung espalto. Medyo traffic lang pero okay din kasi maayos na rin yung kalsada. Ang iba, handa raw suungin ng traffic kung kapalit ay mas magandang EDSA. Maganda sir. Maganda para makinis yung kalsada. Okay, mabuti yan sir. Para hindi parang bako-bako. Para hindi masisira mga pangilalim. Nasa outer lane pa rin ng EDSA yung mga bus carousel na dating dumadaan nga dito sa inner lane na nakasara ngayon dahil nga sa ginagawang rehabilitasyon. Kaya naman kung sumasakay ka sa EDSA bus carousel, magdagdag po ng oras sa inyong mga biyahe dahil matindi ang traffic sa dinadaanan nito lalo dito sa EDSA Makati. Ang end-to-end na biyaheng araw ng bus carousel bumagal. Dati, mga lang siguro. May isang oras lang siguro. Ngayon, tumatakbo ng minsan 2 oras na. Ramdam din ito ng mga tumatangkilik ng bus carousel. Pahirapan ngayon, nagbago yung ruta ng binababaan yun. Ang travel ko po is almost 1 hour mahigit po. Galing Ortigas hanggang DFA. Usually siya mga 20 to 30 minutes lang. Ang heavy traffic mararamdaman muli pababa ng Magallanes Interchange hanggang marating na ang Taft Avenue kung saan nagpapatuloy pa rin ang reblocking ng kalsada. Sa northbound ng EDSA, matindi rin ang build-up ng sasakyan mula Harrison hanggang EDSA Rotonda sa Pasay. Tuloy-tuloy din kasi ang pagsasaayos ng kalsada roon. Mabagal din ang daloy ng trapiko mula Magallanes Interchange hanggang Buendia. Araw-araw at magdamagan ang rehabilitasyon ng EDSA hanggang January 5. Pero mula January 5 hanggang May 31, 2026, mula alas 11 na lamang ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ang schedule ng gawa. Sinabi naman sa GMA Integrated News ni DPWH Secretary Vince Dizon, sisikapin nilang madagdagan pa ang heavy equipment at trabahador para mas mabilis na matapos ang proyekto ahead sa schedule nito.
Vicky, dito sa EDSA Makati Southbound, nakikita naman talaga natin talagang tukod pa rin ang daloy ng trapiko. At ayon nga sa MMDA Metro Base, yung simula nito ay doon pa sa EDSA Pioneer sa Mandaluyong, tuloy-tuloy yan hanggang doon sa bago mag-Ayala Tunnel at pagsapit muli ng Arnaiz Avenue hanggang sa makarating ng Magallanes at pababa na doon sa EDSA Rotonda sa Pasay ay talagang matindi pa rin ang daloy ng trapiko. Doon naman sa northbound, nagbabaga lang sa bandang Buendia, pero makalagpas naman dyan ay dire-diretso at light na ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating ng Quezon City. Yan muna ang latest mula rito sa EDSA Makati. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Nanumpana bilang bagong General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Pinangasiwaan ni Executive Secretary Ralph Recto ang oath-taking ni Torre na pumalit kay Undersecretary Procopio Lipana. 2027 pa dapat magre-retiro sa PNP si Torre na na-relieve bilang PNP Chief nitong Agosto. Sa pagtanggap niya sa bagong posisyon ay nangangahulugang resign na siya sa police force. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson Rafael Vicente Calinisan. Dagdag niya, magbibigay daan ito para kay Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na makuha ang ranggong 4-star General. Mga bata pa rin ang karamihan sa mga nasusugatan dahil sa mga paputok. Ang sabi ng Health Department, dapat may batas para panagutin ang mga magulang ng ganyang mga bata. Nakatutok live si Oscar Oiga. Oscar. Yes, Mel, patuloy ang nadadagdagan ang bilang ng mga nasusugatan dahil sa paputok. 6 na araw pa bago ang bagong taon. Ayon sa Department of Health, halos 6 na po na ang naitatalang kaso ng fireworks-related injuries simula noong December 21. Karamihan sa mga naputukan, mga batang edad 10 hanggang 14 na taong gulang. At ang karaniwang nakadali sa kanila, 5-star, kuitis, boga at triangulo. Although legal yung ibang paputok, pinaglalaroan pa rin ng bata. So yun ang mga karamihang injury natin. Ang paputok, legal man o illegal, bawal sa bata. Dapat yan ang humahawak yung adult lang. Kaya panukala niya. Baka dapat mas may penalty sa magulang. Kung may legislator na magpupush ng ganon, parang child abuse kasi yun eh. Pinapaglaro mo ng paputok yung anak mo. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center, puspusan na ang paghahanda ng mga doktor sa mga inaasahang mapuputukan kaugnay ng pagdiriwang ng bagong taon. Sa katunayan, mula noong December 21, may 10 pasyente na raw ang naisugod sa kanilang ospital kaugnay nito. Sa tala naman ng PNP, pinakamaraming nadisgrasya ang mga paputok na 5-star, piccolo at pop-pop. Babala naman ng pulisya. Nananawagan ang Philippine National Police sa ating mga kababayan na nais magpaputok na bagamat sila ay gumagamit ng mga legal na mga paputok. Pero kung ito naman ay hindi nasa designated area, ito po ay sila po ay maaari makasuhan. Base rin sa monitoring ng DOH, tumaas daw ang bilang ng mga nagkaka-stroke o brain attack. Panahong ito kasi, karamihan ng mga may hypertension, mga may edad, siyempre masaya, nagkita-kita pamilya or malungkot, all of those can increase your blood pressure. Yung pagkain din nung sobrang aalat, sobrang matataba, yan, nakaka-trigger yan ng stroke event. Ingat din daw sa pagpaprank o pagsusurpresa lalo na kung may edad na at may karamdaman pa ang susurpresahin. Mga nagsusurpresa, meron dyan mga pamilya sinusurpresa yung magulang nila sa tuwa, stroke or ano. So very important yung pag-control ng emotion. Dapat din daw kabisaduhin ang mga senyales na baka may inaatake na ng stroke sa pamilya. Ang lagi lang namin sinasabi is yung fast na 4 cardinal signs ng stroke, yung facial asymmetry, meaning to say, hindi pantay yung muka, nakangiwi, nakatabingi yung isang muka. Letter A is yung arm weakness, medyo hindi niya maangat. Okay, hindi niya maangat. Letter S is speech. Yung speech naman, yung bubulol, hindi niya masabi kung anong gusto niyang sabihin. And of course, pinaka-importante sa lahat yung letter T, yung time. Okay, so we only have golden period kasi ng stroke. Okay, so we have your 3 to 4.5 hours
Okay? So within that time, dapat mapunta agad yung pasyente sa isang stroke-ready hospital. Kaugnay nito, masusi rin umunong binabantayan ng DOH ang mental health ng Pinoy na napag-alamang apektado tuwing Kapaskuhan. Sa katunayan, umabot na sa 451 cases ang natatanggap ng kanilang mental health hotline. Number 1 call talagang depression, anxiety. Number 2, love or relationship. Number 3, family. And number 4, loneliness. So ito yung top 4 na calls sa amin dun sa 1553 ng National Center for Mental. At nag-peak talaga on the 23rd. Samantala, Mel, mahalagang paalala ng DOH, kung may mararamdaman sa katawan, huwag babaliwalain. No? Kung duda sa kalusugan, maiging magpa-check agad kesa lumala pa ang sitwasyon. Mel? Maraming salamat, Oscar Oida. Dalawa naman ang nasugatan ng ligaw na bala sa magkahiwalay na insidente sa Iloilo at Bacolod City. Isa sa kanila ay isang babae sa Pavia, Iloilo na nagpapagaling na sa ospital. Ayon sa pulisya, isang lalaki ang nagpaputok ng baril. Nakainom umano ito ayon naman sa mga opisyal ng barangay. Sa Bacolod City naman, hinihinalang ligaw na bala ang sumugat sa hita at kamay habang nakikipag-inuman. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang insidente. Sa tala ng PNP, isa na ang tiyak na nasawi dahil sa ligaw na bala. 7 naman ang inaresto dahil sa indiscriminate firing. 4 sa mga yan ay mga pulis.